Alright, game na ha. Bibigyan ko po kayo ng, ito pong pakita mo yung libro, yung title sa camera. Ayan, ipita mo. Ito po ay ang pag-aaral na tungkol sa cancer at gusto kong i-share sa inyo, kaya po tayo nag-webinar dahil I really wanted na makatulong sa inyo sa natural na pamamaraan. Gusto ng Panginoon, pagalingin kayo, definitely, kung ano man ang sakit ninyo, gusto ni Lord pagalingin kayo. At ako po, sa abot ng aking makakaya, sa abot ng aking mga pinag-aralan, ito po yung malalim na pag-aaral natin tungkol sa cancer. I want to help you. If you have ballpen at saka lapis, tanggalin nyo yung isa, kuha kayo papel, okay? Kung meron kayong pointers na makukuha, kunin po ninyo. Sige. So, ladies and gentlemen, ano po yung mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang katawan? Number 1, food. Number 2, environment. Number 3, genetics. Number 4, chemicals, chemically induced drugs. These 4 are the factors kung bakit may cancer. Yan ang paliwanag. Kahit saan kayo magpuntang ospital, yan lang po ang kayang ipaliwanag. Pero this time, first time, you'll be hearing this. And I need you to be open-minded about this. Okay? Game. Other factors that create a favorable terrain for cancer. Ito yung mga factors kung bakit lumago, dumami, lumaki, kumalat ang cancer sa katawan nyo. First and foremost, separation from God. Aminin na natin, naging malaki ang pagkukulang natin sa responsibilidad natin unang-una sa Panginoon. Siya lang ang nagpahiram sa iyo niyan, imbis na alagaan mo, napabayaan mo yan. Totoo o hindi? Thumbs up kung totoo. Totoo. Number 2, emotional trauma, harmful beliefs, thinkings, patterns, and behavior. Marami ang hindi nag-aakala, marami ang hindi alam na ang cancer cells pala nadadagdagan, dumadami kapag ang utak ng isang tao ay madalas ma-stress, madalas may problema, madalas may anxiety, at dumadaan sa depression. According sa recent study, ano po, na ang mga kababaihan na madalas tinatamaan ng cervical cancer or ovarian cancer ay dumaan sa malalim na depression. Dumaan sa anxiety. So these are, bakit? Pag dumadaan ng isang babae sa depression and anxiety, nasisira po ang balanse ng kanilang hormones. Tandaan natin, ang hormonal balance ang isa sa pinakamalaking factor para gumana ng maayos, lalong-lalo na ang reproductive system ng isang babae. Sige, next. Ito yung mga hindi nyo karaniwang alam, ha? Number 3, other factors, inflammation. Kapag nagkaroon ng pamamaga inside the body, maaaring maramdaman mo, ang tawag dyan symptomatic, maaaring hindi mo maramdaman, ang tawag dyan asymptomatic. Pagka-asymptomatic, problema dahil hindi mo alam na may maga sa loob. Pero tandaan natin, usually, ang inflammation may kasamang pain. Pero pag binaliwala nyo, doon po posible ang paglala. Next, a compromised immune system. Dok, anong ibig sabihin yan? Bumagsak na ang ating defense mechanism. Meron tayong sariling doktor sa loob ng ating katawan. Nilikha ni Lord ang tao, binigyan tayo ng sariling doktor sa loob ng katawan, ang pangalan niya immune system. Kung ang immune system ay napakalakas, walang posibilidad na mabuhay ang cancer cell inside our body. Ngayon, question, paano humihina ang resistensya ko, Dok? Tanungin niyo po yung sarili niyo. Ano ba yung ginawa mo for the past 5 years para humina ang resistensya mo? Baka po, hindi tayo kumakain ng balanse. Hindi healthy yung pagkain natin. Hindi tayo natutulong ng tamang oras. Hindi tayo nakakapagpapawis. Hindi tayo nag-ehersisyo. Hindi tayo nagpapaaraw. Hindi tayo umiinom ng tamang dami ng tubig. Yung 7 doktor na i-rewind ko, sasabihin ko ulit sa inyo mamaya, i-remind ko kayo. Napakalaki ng factors. Kasi kung maibabalik lang natin yung 7 doctors sa buhay nyo, tumataas ng 20 to 30%. Ha? Yung immune system ninyo. Napakalaking factor na. Next, kung harangan yung mukha ko, sayang po, papogi ako tapos sinarang mo lang. Poor, ito, sa mga,